Sa madilim na piitan ng New Bilibid Prison kung saan ang bawat araw ay isang walang katapusang anino at isang lugar kung saan halos lahat ng mga nakakulong doon ay nagmamakaawa ng palayain sila. Nakakulong si Mang Tonyo. 5 taon na ang nakalipas magmula noong nakulong siya. Para sa kanya ay isa itong 5 dekada dahil pakiramdam ni Mang Tonyo ay napakabagal ng paglipas ng oras. Hindi rin niya maiwasan maalala at lubos ng pagsisihan ng isang kasalanan na nagdala sa kanya sa kulungan. Yon ay ang pagnanakaw. Buong akala niya ay maliit lamang itong kasalanan pero ito ang nagdulot sa kanya at sa kanyang pamilya ng hiya. Si Mang Tonyo ay isang ama na mapagmahal. Mas iniisip niya ang kalagayan ng kanyang pamilya kaysa sa sarili. Ginawa niya ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay kahit pa kinakailangan niyang labagin ang batas. Noong nadakip siya ng mga pulis ay naramdaman ni Mang Tonyo na nawalan ng pag-asa ang kanyang pamilya lalo na at 5 taon din siyang mananatili sa kulungan na wala ang pamilya niya. Sa loob ng selda, araw-araw niyang binibilang ang araw at sa bawat araw na iyon ay iniisip niya na kapag nakalaya siya ay hindi na siya gagawa pa ng bagay na magiging dahilan ng pagkawali niya sa sariling pamilya. Nangarap siya na makapagsimula ng isang negosyo. Isang negosyo na magiging tulay para sa kanilang pagbangon. Hoy, Tonyo! Ano na namang iniisip mo dyan? Ang lalim ng iniisip mo ah! Sigaw ng kanyang kasamahan sa selda na si Mang Ramon, isang veteranong preso na laging nakangiti kahit sa loob ng rehas. Namimiss ko lang ang pamilya ko, Mang Ramon. Malungkot na sagot ni Mang Tonyo habang nakatingin sa labas ng bintana ng selda. Tsaka, iniisip ko, paano kaya ako makakabawi sa kanila paglabas ko? Paano ko aayusin ang lahat ng pagkakamali ko? Aba, edi magsimula ka ulit. Lahat naman tayo may second chance, diba? Hindi pa huli ang lahat para bumangon, sabi ni Mang Ramon habang naglalakad papunta sa kanya. Basta, paglabas mo, huwag mo kaming kakalimutan ah. Bisitahin mo kami at dalhan na rin ng masarap na pagkain. Dagdag pa ni Mang Ramon. Napangiti si Mang Tonyo. Sa kabila ng lahat, may mga tao pa rin na nagbibigay sa kanya ng pag-asa at nagpaparamdam na hindi siya nag-iisa. Ang mga salita ni Mang Ramon ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang kalooban. Salamat, Mang Ramon. Sagot ni Mang Tonyo. Hindi ko kayo makakalimutan. At sana, magsimula rin kayo ng bagong buhay paglabas nyo. Iyon ang pinanghawakan ni Mang Tonyo hanggang sa hindi niya namalayan na dumating na ang pinakahihintay niyang araw, ang araw ng kanyang paglaya. Paglabas niya sa gate ng bilangguan, naramdaman niya agad ang bagong pag-asa. Huminga siya ng malalim at ipinangako sa sarili na hindi na siya ulit gagawa ng bagay na ikakapahamak niyang muli. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nanalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa may panibagong pagkakataon. Pero ang paglabas sa bilangguan ay hindi nangangahulugang tapos na ang kanyang mga pagsubok. Ang kanyang pagiging ex-convict ay tila isang selyo na laging nakatatak sa kanyang noo. Umuwi siya sa kanilang maliit na bahay na pinagtagpi-tagpi lamang. Sinalubong siya ng kanyang asawa, si Aling Meli at ang kanyang mga anak, sina Ana at Brian. Niyakap niya sila na mahigpit. Ito ang pinakamasarap na yakap na natanggap niya sa buong buhay niya. Ang yakap na nagpakalma sa lahat ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Tonyo, sa wakas nandito ka na ulit. Umiiyak na sabi ni Aling Meli habang hindi pa rin bumibitaw sa yakap. Miss na miss ka namin. Sobra. Akala ko hindi ka na makakalabas. Ako rin, Meli. Ako rin. Sagot ni Mang Tonyo habang hinahaplos ang buhok ng kanyang asawa.
Ngayon na ako babawi sa inyo. Babangon tayo. Tumango ang kanyang asawa at naramdaman ni Mang Tonyo na hindi siya susuko hanggat hindi sila nakakapagsimula muli. Kinaumagahan, ginising niya ang kanyang pamilya na may ngiti sa labi. Melly, mga anak, may plano ako. Gusto ko magtayo ng negosyo. Negosyo ng pagkain. Alam niyo naman, masarap ako magluto, di ba? Gusto kong subukan ang paggawa ng bibingka at puto. Yung lutong bahay talaga. Ngunit ang reaksyon ng kanyang pamilya ay hindi ang kanyang inaasahan. Ang mga ngiti sa kanilang mga muka ay napalitan ng pag-aalala. Tonyo, seryoso ka ba? Tanong ni Aling Melly na may bahid ng pag-aalala sa boses. Sino ang pipili sa'yo? Ex-convict ka. Baka pagtatawanan ka lang, Tonyo. Mahirap kasi magsimula ulit pag may ganyang kang record. Oo nga pa, sabi ng kanyang anak na si Ana na noon ay nasa high school. Baka nga po pagtawan na lang tayo sa school. Baka sabihin na yung tatay ng mga yan, galing preso. Tsaka pa, paano po tayo magsisimula? Wala naman tayong puhunan, di ba? Dagdag ni Brian na mas bata kay Ana. Nasaktan si Mang Tonyo sa narinig. Kahit ang sarili niyang pamilya ay hindi naniniwala sa kanya. Ang mga salita nila ay parang mga bato na ibinato sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niya na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng mga taong umalipusta sa kanya. Sus! Ako pa ba? Kaya ko to! Kaya natin to! Masiglang tugon ni Mang Tonyo. Nagsimula si Mang Tonyo sa maliit. Nagluto siya ng mga kakanin katulad ng bibingka at puto na may kakaibang timpla at lasa. Puno ng pagmamahal ang bawat isa. Pinili niya itong ibenta sa kanilang kapitbahay, ngunit ang bawat pintuan na kinakatok niya ay tila sumasarado sa kanya. Naku Tonyo, ikaw na naman! Hindi ba't nagnakaw ka? Lumayo ka nga rito! Sigaw ng isang kapitbahay, tsaka mabilis sa isinara ang pinto. Paano ka namin pagkakatiwalaan? Baka nga nakaw pa yung tininda mo. Hindi kami bibili sa isang tulad mo. Sabi naman ng isa pa. Ang bawat salita ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Naalala niya ang sinabi ni Aling Melly. Ex-convict ka. Ang kanyang pagiging dating preso ay para bang isang sumpa. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. May isang matandang babae, si Aling Pasing, na nagtiwala sa kanya. Si Aling Pasing ay ang kanyang kapitbahay na lagi may mabuting puso at kilala sa kanilang lugar na matulungin. Tonyo, susubukan ko yan, sabi ni Aling Pasing habang kinukuha ang isang piraso ng puto. Nako! Ang sarap talaga na luto mo, Tonyo. Parang gawa ng nanay ko. Ipagpatuloy mo yan, Tonyo. Huwag kang makinig sa mga sinasabi ng iba. Ang mga salitang yon ni Aling Pasing ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Mang Tonyo. Ang isang maliit na papuri ay sapat na para magpatuloy siya. Naisip ni Mang Tonyo na kailangan niya ng mas malaking puhunan para makagawa ng mas maraming produkto at maipalaganap ang kanyang negosyo. Narinig niya ang tungkol sa isang forum para sa mga startup business kung saan mayroong mga investors na naghahanap ng mga negosyo na bibigyan ng panimulang pera. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon. Naghanda siya at nagpatulong gumawa ng proposal. Hindi niya rin maiwasan ang kabahan pero pinagpatuloy niya pa rin at nagtungo siya sa forum na ang tanging dala ay ang kanyang ideya sa negosyo. Pagdating niya sa forum, sumalubong sa kanya ang napakaraming tao. May mga negosyante na may magaganda at makikinang na mga proposal. Si Mang Tonyo, sa kanyang simpleng kasuotan at nerbiyos na ngiti, ay tila naiiba sa kanila. Para siyang isang dayuhan sa gitna ng mga nagkikinangang bituin. Nang siya na ang susunod ay pinipilit niyang magpakatatag.
Huminga siya ng malalim bago magsalita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Tonyo Santos. Nais ko pong magsimula ng isang negosyo ng pagkain. Ang tawag po sa akin, ang luto ni Tatay Tonyo. Ang produkto ko po ay bibingka at puto na may kakaibang lasa at gawa sa pagmamahal. Ito po ay isang negosyo hindi lang naglalayong kumita, kung hindi para rin magbigay ng pag-asa. Nagsimula siya magpaliwanag tungkol sa kanyang negosyo, kung paano siya magluluto at kung paano niya ito ibebenta. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin niya ang mga bulong-bulungan. Ang mga investors ay nagbubulong-bulungan at nagtitinginan. May kasamang pagtataka at paghuhusga. Siya ba yung ex-convict? Hindi pa siya yung nasa balita noon. Narinig ko nagnakaw daw yan ng malaking halaga. Paano siya makakakuha ng puhunan dito? Paano tayo magtitiwala sa kanya? Baka nga dukutin niya ang pera natin. Pakatakbuhan lang niya tayo. May isang investor, isang matandang lalaki na may nakasimangot na muka at may yabang na tindig ang tumayo. Siya si Mr. De La Cruz, kilala sa pagiging matalas at walang pakundangan sa kanyang mga salita. Mr. Santos, sa totoo lang, hindi kami makapagbibigay ng puhunan sa isang taong may record. Hindi kami nagtitiwala sa mga ex-convict. Paano mo kami makukumbinsi na hindi ka nababalik sa iyong dating gawi? Paano namin masisiguro ang aming investment? Napakasakit ng mga salitang binitawan ng investor. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Naramdaman niya ang init ng kanyang pisngi at ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sir, nagbago na po ako. Nagsisisi na po ako sa lahat ng pagkakamali ko. Sabi ni Mang Tonyo na pilit pinipigilan ang luha na umalpas sa kanyang mga mata. Gusto ko lang pong makabawi sa aking pamilya. Gusto ko lang pong patunayan na may pag-asa pa rin sa isang tulad ko. Huwag ka nang umasa, Mr. Santos. Wala kang mapapala dito. Hindi ka nababagi sa ganitong uri ng negosyo. Sa tingin ko, mas mabuti maghanap ka na lang ng ibang paraan para sa panibagong pag-asa na tinutukoy mo. Sabi ni Mr. De La Cruz at umupo na. Umalis si Mang Tonyo sa forum na luhaan. Ang kanyang pangarap ay gumuho. Walang naniwala sa kanya. Walang nagtiwala. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkabiko. Nakasakay siya sa jeep pa uwi at habang tinitignan niya ang kanyang refleksyon sa bintana, nakita niya ang isang taong puno ng lungkot. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabing, hindi ka pwedeng sumuko, Tonyo. Para sa pamilya mo, para sa kinabukasan nila. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang pamilya. Nakita ni Aling Meli ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Tonyo, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong niya habang hinahaplos ang likod ng kanyang asawa. Ikinuwento ni Mang Tonyo ang lahat habang umiiyak. Ang pagtanggi ng mga investors, ang pang-aalipusta, ang pakiramdam na tila wala siyang kwenta. Yumakap si Aling Meli sa kanya. Niyakap din siya ng kanyang mga anak. Huwag ka susuko, Tonyo. Nandito kami. Kami ang iyong pamilya. Tiwala kami sa iyo. Kahit anong mangyari, susuportahan ka namin. Hindi mo kailangan ng mga investors na hindi naman naniniwala sa iyo. Ang mga salitang yon ng kanyang asawa at mga anak ay nagbigay ng bagong lakas kay Mang Tonyo. Sa wakas, may naniniwala sa kanya. Ang suporta ng kanyang pamilya ay mahalaga pa sa anumang puhunan. Kinabukasan, gumising siya ng maaga. Nagluto siya ng masarap na bibingka at puto. Ngunit sa halip na magbenta sa bawat bahay, naisip niya na kailangan niya ng mas malawak na market. Nag-iisip siya kung paano magpapalaganap ng kanyang produkto na hindi na kailangan ng malaking puhunan.
Melly, mga anak, magbebenta ako sa palengke. Doon, mas maraming tao. Doon, mas maraming makakatikim ng ating mga produkto. Sabi niya abang hinihahanda ang kanyang mga paninda. Pero pa, baka mapahiya ka lang ulit. Baka pagtawanan ka na naman. Sabi ng kanyang anak na si Brian na nag-aalala pa rin. Wala nang mas masakit pa sa nangyari sa akin kahapon. Kailangan ko lumaban. Kailangan ko patunayan sa kanila na kaya ko. Hindi ako susuko. Wala akong balak sumuko. Matatag na sagot ni Mang Tonyo habang bitbit ang kanyang mga paninda. Nagsimula siya magbenta sa palengke. Sa una, mahirap. Ang mga tao ay umiiwas sa kanya. Ang ilan naman ay tinitignan siya na puno ng panghuhusga. Ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw, pilit niyang ipinagpatuloy ang pagluluto at pagbebenta. Tikman niyo po ang bibingka ko. Mainit-init pa. Gawa po sa pagmamahal. Siguradong hahanap-hanapin niyo ang lasa. Sigaw niya habang nakangiti. Kuya, bibili ako. Ang bango kasi at mukhang masarap. Isang dalagita ang lumapit sa kanya. Pahingi po ako ng 3 puto at 2 bibingka. Unti-unti, nakita ng mga tao ang kanyang pagsisikap. Nakita nila ang galing niya sa pagluluto. Ang bibingka at puto ni Mang Tonyo ay naging sikat. Ang luto ni Tatay Tonyo ay naging usap-usapan sa buong palengke hanggang sa hindi niya rin namalayan na sikat na ang kanyang produkto sa iba't ibang lugar. Ang sarap talaga ng luto ni Tatay Tonyo. Ibang klase. Parang luto ng nanay ko. Ang bait pa ni Tatay Tonyo kahit ang dami niyang pinagdaanan. Hindi siya sumuko. Nagsimula siya sa wala pero ngayon tignan mo. Ang dami nang bumibili sa kanya. Sabi ng nanay ko, ang bibigan daw niya ang pinakamasarap na natikman niya sa buong buhay niya. Sabi ng isang bata. Ang kanyang produkto ay naging viral sa bayan. Nag-umpisa na siyang makatanggap ng mga order mula sa ibang lugar at maging sa mga kaganapan tulad ng pista at kasal. Nagsimula siyang mag-hire ng mga empleyado. Karamihan ay mga dating preso na gustong magsimula ng bagong buhay. Nagbigay siya ng pagkakataon sa mga taong walang ibang mapuntahan sa mga taong itinaboy na ng lipunan. Hindi nagtagal, ang maliit na negosyo ni Mang Tonyo ay lumago. Mula sa pagbebenta sa palengke, nagkaroon na siya ng sariling tindahan sa sentro nila. At mula sa isang tindahan, naging marami na ang luto ni Tatay Tonyo. At naging isang sikat na brand na mayroon ng sariling planta at mga delivery van. Isang araw, habang nasa kanyang modernong opisina si Mang Tonyo na may malaking bintana na tanaw ang buong lugar nila, may tumawag sa kanya. Ang tawag ay mula sa isang investor na umalipusta sa kanya sa forum, si Mr. De La Cruz. Mr. Santos, naalala mo ba ako? Ako po si Mr. De La Cruz, ang isa sa mga investor sa forum noon. Sabi ng isang boses sa kabilang linya. Narinig ko po ang tungkol sa inyong negosyo. Napakagaling po ninyo. Gusto ko lang sana makipagkita sa inyo. Gusto naming mamuhunan sa inyong negosyo. Malaki ang potential ng inyong brand. Napangiti si Mang Tonyo. Naalala niya ang araw na umalipusta sa kanya si Mr. De La Cruz. Naalala niya ang sakit at pangaalipusta, ang pagkapiko. Ngunit ngayon, wala na siyang nararamdamang galit. Tanging pagpapasalamat at pag-asa na lang. Mr. De La Cruz, pasensya na po. Pero hindi ko na po kayo kailangan. Sabi ni Mang Tonyo sa kalmadong boses. Ang negosyo ko po ay binuo ko na mag-isa. Binuo ko ito sa pawis at dugo, kasama ang suporta ng aking pamilya. Hindi ko po kailangan ng tao magtitiwala lang sa akin kapag may kaya na ako. Salamat na lang po sa inyong alok. Nagulat si Mr. De La Cruz. Pero Mr. Santos, ang negosyo ninyo ay napakaganda. Malaki ang kikitain ninyo kung kami ang mamumuhunan. Magiging mas mabilis ang paglago ninyo.
Mr. De La Cruz, noong wala pa akong pera, noong walang naniniwala sa akin, nasaan po kayo? Hindi po kayo nagtiwala. Ngayon po, ayaw ko ng kasosyo na walang tiwala sa simula pa lang. Ang tiwala po, mas mahalaga pa sa anumang pera. Matatag na sabi ni Mang Tonyo. Ibinaba ni Mang Tonyo ang telepono. Alam niya na tama ang kanyang desisyon. Ayaw niya ng mga taong nariyan lang kapag may kaya ka na. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng pagsubok na nalampasan at sa dami ng taong nakasama mo sa inyong paglalakbay. Patuloy na lumago ang negosyo ni Mang Tonyo. Naging isang inspirasyon siya sa marami. Isang patunay na kahit gaano pa kahirap ang pinagdaanan, basta may tiwala ka sa sarili at may suporta ka ng pamilya, kaya mong bumangon. Naging isang philanthropist din siya na nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong tulad niya na gusto magbagong buhay. Naging masaya si Mang Tonyo sa kanyang buhay. Ang kanyang pamilya ay muling nabuo at naging matatag. Ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng magandang kinabukasan at nakatapos ang pag-aaral. Ang kanyang asawa ay laging nakangiti at proud na proud sa kanya. Ang lahat ng iyon ay dahil sa kanyang pagbangon. Ang lahat ng iyon ay dahil sa kanyang pangarap. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!